May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa panibagong episode ng ating talakayan sa Torah Tipan. At sa ating pong mga tagapakinig, samahan kami muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ng banal na karunungan. Kabanata 22, higit na mahalaga ang iginagalang at may malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Mayaman o mahirap kay Yahweh ay pareho lang, sapagkat iisang alahayam ang sa kanila ay may lalang. Nakikita ng matalino ang panganib at siya ay umiiwas, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya ay nadudulas. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ang kapakumbabaan. Ito ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sa landas ng masama ay may panganib at mga patibong, ngunit ang matuwid at nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro sa bata ang landas ng katuwiran at ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki ay di niya ito malilimutan. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman, at ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kapahamakan, at ang sandatang ginawa sa galit ay mawawalang kabuluhan. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain, at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Paalisin ang mapanlibak at mawawala ang gulo, matitigil ang away at anumang pagtatalo. Ang may malinis na puso at nagsasalita ng katuwiran, pati ang hari ay magiging kaibigan. Binabantayan ni Yahweh ang may matuwid na puso, ngunit binibigo anumang balak ng palalo. Ang dahilan ng tamad, may leon sa lansangan, ako ay mapapatay sa liwasan. Ang bibig ng babaeng mapangalunya ay parang isang bitag. Ang taong ginagalit si Yahweh ay doon malalaglag. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa disiplina ng pamalo sila ay natututo. Sumpain ang nagpapahirap sa maralita para sa sariling yaman. Gayon din ang mga pumapayag masasamang gawa ay pinababayaan. 30 katuruan ng matuwid. Unang katuruan, sa aking mga aral, ang iyong puso ay buksan. Makinig ka sa aking mga ituturo na may katuwiran, sapagkat ito ay kaaya-aya sa iyong puso kung ito ay iingatan. Itatanim sa isipan at huwag itong kalilimutan. Sinasabi ko ito sa iyo upang si Yahweh ang iyong panaligan, maging iyong gabay sa araw at gabi itong mga katuruan. Hindi ba isinulat ko para sa iyo at 30 kasabihan, puno ng payo, babala at magandang panuntunan? Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan at maghatid ng tapat na balita sa iyong pinaglilingkuran. Siguro, siguro balikan muna natin yung mga kasi medyo mahaba ito. Balikan muna natin yung bago sa 30 katuruan. Yung verse 1.
May mga ano po kayo, may i-share, mga kapatid? O yung one, integridad. Oo, Kung ano yung malinis na sinabi mo, pangalan. kung ano yung sinabi mo, yun ang gagawin mo. Ito maraming natitisod dito. Tama ako doon. Mm. Ganyan talaga ata pag nasa marketing, dahil ipapangako. Para makagawa ng sales. O ito, pinaalalahanan tayo, ang mayaman at mahirap, kaya hawa ay pareho lang. Sapagkat iisang alahayam ang sa kanila ay may lalang. O, O, lahat naman yun, isa lang ang patutunguhan eh. Isa pinagmula, isa patutunguhan. Yeah, physical death. o, ito pa, nakikita ng matalino ang panganib at siya ay umiiwas. Ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya ay nadudulas. Mm. Kaya kailangan sa buhay natin, kailangan talaga natin may gabay tayo araw-araw. So tama lang itong Discernment, no? discernment. Paano ka magkakaroon ng discernment kung hindi mo pinapansin ng Torah o hindi mo man lang Karunungan. siya, hindi mo man lang siya inaaral o binabasa. Kasi ngayon, tama ba yun? Yung pag-aaral, pag pinag-aaralan mo, nire-revise mo, di ba? Ito, pag natapos na to, babasahin mo na lang talaga at isa sa puso mo na lang. Kaya wala na tayong may dadahilan pa. At saka ano, hindi nababasahin, makikinig na lang ka mo, bro. Yun, Makikinig. Mm. makikinig na lang. Mm. Ngayon, Wala nang kung ayaw nyo yung naririnig yung mga nagsasalita, eh, pwede naman po na na tanggalin nyo na lang yung volume at basahin nyo na lang. Pero syempre, doon naman sa hindi nakakabasa, dahil nga hindi nakakakita, ah, pakinggan nyo, kung ayaw nyo yung talakayan namin, pakinggan nyo na lang po yung pag binabasa siya. Importante Kasi, naman po doon yung nila. ay, magkakaroon din tayo ng ano, ng e-book. Ibang boses ang maririnig nyo, o ano, tsaka wala nang talakayan. Although kasi, kaya talakayan kami, yung mga ano, mga practical na application. Kasi minsan iba yung nagbabasa, iba yung ninanamnam mo, yung binabasa mo. At saka ano, may mga interpretasyon kasi na hindi nagigets yung isa, pero nagigets yung kabila. So, maganda yung nag-exchange ng ano, interpretation. Mm. Para para na para na ano na tag nito na natatalakay May, yung tamang oo, pagkakaintindi doon sa nakasulat. nahihimay. Oh, hinihimay-himay. Yan po, tamang sinimay-himay. at saka ito, hindi pa naman ito kumbaga finalized. Kasi i-transfer nga natin sa Tagalog. So Oo. baka sabihin nila na hindi pa ano ito. Pero may mga minor changes akong ginagawa Oo, kaya offline nga. na. Baka sabihin Pagkabasa nila, natin, siguro dapat mas appropriate tong word na to, o kaya, baka ah, sabihin nila binabago. Hindi po binabago. Itinatama lang po yung tamang baybay kung mayroon man hindi maayos ng pagkabaybay ng paglilipat sa Tagalog. saka, Kasi ang, nilipat sa Tagalog bago ito oo, kasi mai-release. Hindi AI, ito ano yun, binabago, gumamit kami ng itinatama AI. lang po.
Oo, sis, napakatagal kung kami mismo ang magta-translate niyan. Ako, may mga maraming limited ang aming vocabulary. Kaya gumamit ka ng AI. Kaya lang, ang AI kasi, may ibang interpretation sa mga words. Kaya yun ang, yun ang tinatama natin. Yung mga translate ng AI, kasi hindi naman, limited din ang ano ng AI kasi ang kanilang kaalaman sa ating sa Tagalog, ating kultura o pananalita, yun ang itinatama natin. Yung Okay. paggamit ng mga word. Wala yan discernment. Oo. Kaya Kaya yun ang ano. Oo. yun ang Minsan barok. itinutuwid natin. Oo, minsan barok ang Pinapalitan. pagkaayos ng words. Okay. Itong verse 6, ituro sa bata ang landas ng katuwiran at ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki ay di niya ito malilimutan. Actually, lahat naman tayo bata pa sa sa spiritually at saka yung yung knowledge natin ay bata pa. Dalawa Pa yan. lang natin, kawiwin natin ng milk. Ngayon medyo kain na tayo ng hard meat. Yung iba hindi pa rin nila magets, hindi pa rin na ma-digest, hindi pa rin nila matanggap yung hard meat. Inaano nila na ibang katuruan na daw yun. Diba? So, kung mag-iisipin nila ang mga kung base sa Torah, yung iba kasi wala namang alam sa Torah, kaya pag iba sa itinuro ng mesero, iba dun sa video ng mesero, medyo iba na daw ang katuruan. Pero kung babasahin nila ang buong Torah at yung mga sinabi ng mesero, maiintindihan nila na isa lang ang kabuuan ng Torah. Ngayon, ang tanong, bakit AI ang ginamit? Kasi baka mamaya, iba na naman na maging interpretasyon ng mga ano, ng mga nakikinig na iba. O, Kasi paliwanag natin bakit ang AI ang hindi tayo ginamit natin medium dalubhasa sa sa Tagalog, linguist. Hindi sa tayo language, sa dalubhasa sa linguist, linguistic. sa, sa, sa language. Para So, bumilis din ang trabaho. mm, Hindi ba na word for word na ita-translate? Kumbaga, nandiyan na yung AI, tapos may option ka kung old Tagalog o modern Tagalog, ganyan. And then, doon namin naayos. Basta kailangan yung context at saka yung context ay the same. Kasi minsan ang AI kasi minsan literal ang pagka-translate niya na hindi na kasi nakakatawa. So, inaayos din namin kung paano magsalita talaga ang mga Ophirian. siguro nga kung inabutan ng mensahero na may ganito ng kabilis, tuwan-tuwa yun. Kasi mabilis din yung matatrabaho yung revision ng ng Torah eh. Di ba? Oo. Iba kasi ang Kasi wisdom naman yung sa iba, Hero, bro. Iba ang mm, wisdom niya. Kaya kung ang ano yung translate namin, yung kanya mismo itinama. mm, oo. Kaya nga yung AI, alam niya ang pangalan ng ng Alhayam eh. Yung Mm, AI na oo. ginamit. Dahil na ano na siya, na-orient na. Oo. Oo. At Tsaka saka hindi yung naman ano siya, din, mm, ah side note, yung mawala ang mensahero or tapos nag-revise yung yung namumuno ngayon, tayo mm, nag-revise, gumagamit din ng AI. Kaya sabi ko, English, binabago niya yung mga sinulat ng mensahero. Kaya mm, although in-improve niya, pero kasi iba yung pagka inaano niya, nire-rephrase yung mga sinabi niya. Ayun namin gawin yun kasi iba yung baka mag-iba ang context. Ayun, mm. ginagamit niya ba, kukunin niya yung isang, nirevise sa mensahero, iaano niya sa AI, improve on this. Hindi namin ginawa yun. Kaya ah, kaya ikinumpare namin yung latest, yung huling version na ginawa nung nung muna, at saka yung yung iniwan na mesero dati.
na ibinigay dun sa na yung ano nung ibinigay dun sa kapatid niya. So Okay. so para mai-compare namin na yung hindi corrupted kasi yung ano yung namumunong inilagay niya yung prison ginawa niyang kahanim. Pagka marami siyang annotation na tinanggal. So buti na lang at merong na preserve na kopya yung yung kapatid tapos yung kahanim ibinalik namin sa priesthood. Saka yung may mga binago na sila na ibinalik namin doon sa isinulat namin sa Heron. Kaya recollection. Okay. Ito, ang mahirap ay nasa verse 7, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman at ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ayun, totoong-totoo to, pag yung ikaw ay nangangailangan, pag dadating na yung nagpahiram sa'yo, ako parang, di ba? Yung, Nangangailangan lang ba? Nangungutang. Yun yata ang oo, tamang term. oo, siguro nangungutang, ay alipin na nagpapahiram. Hmm. Oo. Alipin ba na Naka-depende. nagpapahiram ang nangungutang? Hindi eh. Pagkatapos siya mutang, nagagalit na eh. Oo, mas matapang pa doon sa nagpahiram Matapang pa no? eh. Di ba? Ay, Oh, oo. pagka Hmm. Oo, ito sinabi masungit mo pa. pa. Tapos yung nagpautang, imbis na siya yung matapang, Nahihiyang maningil. nahihiya pa siyang maningil. Tsaka nakikibagay pa kamo kasi baka hindi magbayad, di Oo. di ba? Sa Oo. halip na makikibagay, baka awayin siya eh. Totally Ano hindi bang, siya bayaran. ikaw muna, ano bang magandang interpretasyon nito? Oo. Ang dapat, ang lesson dyan, hanggat maaari, wag ka manghiram. No? O Kasi magiging baka naman alipin pag ka. nanghiram ka, kasi di ba pag nanghiram ka, de, pag nangailangan ka na naman, manghihiram ka na naman. Magiging alipin ka ng pangungutang. Baka ito yung ibig niya sabihin. Baka Oo. cooperative yung inuutangan o Oo. isang institusyon, hindi naman sa tao lang. Oo. Pero ano ka na, slave ka na doon, yung mga credit card, di ba? Hihiram ka Oh, dyan. nahuk ka na sa Oo, utang, tapos hindi mo pa babaon nababayaran ka na lahat. sa, O, utang ka na pag sa naman. interest. Oo. Dami ngayon yan, online, di ba? Daming nag-aalok ng utang. Kaya that is a form of slavery. Kaya ka naging slave ng utang. So, tama na yan mga kapatid. Pinalitan ko na. Ay, yung alin? At ang nangungutang ay alipin ng nagpapahiram. Mm-mm. Nangungutang na lang. Okay. Yan yung right na. Kasi kung nangangailangan, abay marami yan. Pero hindi Tignan naman natin kung, nagpapaalipin. Oo, Yes. hindi nagpapalipin. Hmm. kaya wag mangungutang, no? Magdildil ng asin kung wala Pero Hirap totoo maahir. naman ito. Bakit? Kasi sa katayuan natin, 'di ba ang mga mahihirap alipin ng mga mayayaman, Mm-mm. lalo na pagdating ng eleksyon, Mga po, tama. lahat magagawa ng mga mayayaman na sumunod ang mahirap. ang masaklap lang, yung mayamang bansa, sasakupin yung isang hindi Mahirap. progresibong bansa. Pero actually, mas mayaman pa tayo sa kanila. Hindi nga lang natin alam. So, na-exploit tayo. Kasi nga sis, Na-coerce tayo. kailangan mabalikan kasi natin yung ating nakaraan. Kaya nga yung videos ng mensahero Upirian Heritage Conservatory. Kailangan talaga balikan natin yung ating nakaraan para Nakalimutan maintindihan na natin. natin. Oo. Yan naman yan naman ng mga nakasulat din sa ibang ni Rizal. Yung Gospel ni Thomas, di ba? Papo. Sabi niya,
Hindi niyo If you talaga don't, sinama yung sis, yung kay Thomas. oo. O sige. If you come to know yourself, then you will be known. Diba? Sabi niya. Mm. And you will know you are the sons of the living Father. Oo. Sabi ang But gano'n. if Mm. you will be that poverty, diba? If you do not come Mm. to know yourself. Mm. And you are the poverty, sabi nga niya. So kailangan alamin talaga natin kung sino tayo. Yun, kasi yan ang mga namumuno sa Limunin ang atin. pinanggalingan, Hindi, di ba? Sabi ni hindi Rizal. alam. Hindi alam yung pagkakakilanlan nating lahat. Ginamit ata yan sis, yung ano na yan, yung verse na yan na galing sa Gospel ni Thomas. Ginamit yata yan sa ano, sa introduction Videos. Oo. ni Oh, ng sa video ng mensahero. ano. Ginamit niya po, ginamit niya. Oh, pati yung Kay Rizal. mm, pati yung pag nag-unite yung magkapatid, sabi niya, Nandun yan sa ano, ah, nasa video ng mensahero yan. opo, Pero hindi pa na-reveal sa kanya na House of Ephraim and House of David yun. Akala niya Joktan at Peled. pala Ephraim and David pala yung Mm-mm. akala niya Joktan at saka Peleg. Yung dalawang house pala yun. Yung dalawang house ang Hindi, ano niya. parang naulit din. Naulit ang pangyayari, di ba? Hmm. Another interpretation yun, pero mas appropriate yung ano na. Kasi Pero kung Israel na tutusin, natin. mga kapatid, si Joktan, hindi talaga siya Hebrew. hindi siya talaga lumasap ng ng katulad ng nilasap ng ni Peleg eh. Si Peleg talagang malupit ang naranasan nito. Mm. Pero yung si Joktan kasi hindi masyado, di ba? Pumunta na agad Hindi masyado. sa East. Oo. Tsaka Pero tingnan mo, Hebrew yung mga yan. Hebrew siya. Yung Pero nakita mo, Hebrew bloodline. nakatira sila sa mga sa mga kabundukan natin. Oo. Pero Talagang lumayo sila. progresibo, di ba? Kaya nga yung King of Sheba, di ba? Namasyal pa kay Oo. King Sila yung mga Solomon. pure na bloodline pa ng ni Shem. Oo. Mga pure na hindi pa nahaluan talaga. Sila talaga yun. Verse 11, ang may malinis na puso at nagsasalita ng katuwiran, pati ang hari ay magiging kaibigan. Yata. Ito. Basang-basa ng hari ang puso mo, di ba? Yeah. Ito yung kapangyarihan na hindi kaya ni Taning. Ito verse 12, binabantayan ni Yahawa ang may matuwid na puso, ngunit binibigo ano ang balak ng palalo. Ayan. Although si Taning, hindi niya alam yan, pero magaling siya magbulong, magtanim, di ba, ng mga duda o ano. Oo. Kasi nga para Kaya hindi dapat matulog. isipin mo yung discernment. Ito, verse 13, ang dahilan ng tamad, may leon sa lansangan, ako ay mapapatay sa liwasan. So, yung pagtamad, kumbaga, ang ang ayaw may dahilan. Pero pag gusto mo, may paraan. Tamad siya, kaya ang dami yung dahilan. May leon sa lansangan. Ganun Bakit? kalaki ang kanyang dahilan. Huwag lang sa katamaran niya, no? Oo. Busy pa ako eh. Gano'n. Kahit ano na lang dadahilan. Po. 15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa disiplina ng pamalo, sila ay natututo.
Kaya kailangan talaga, yung spare the rod, spoil the Tama child. po. Mm. Oo, pero paano naman, kumusta naman kaya yan? Ngayon sa mga eskwelahan, bawal daw mamalo Oo nga eh. ang mga Pero, teachers. pero bawal Oo. mamalo, pero sila ang nagsasakitan. Yung mga kapwa Tanong nagbubugas natin ako yung na mga teacher. tumubugan. Ah, Tanong natin yung Kasi mga teacher dito. sila daw ang makukulong. Ano ba yun? Maparusahan. Ano ba yun? Noong Mga panahon kapatid. namin, lumilipad ang mga eraser, mga chok eh. Pag may makulit na bata, lumilipad. Yung ruler. Lumiliparan eh. Nilalagyan pa nga ng scotch tape ang bibig eh. Pag hindi ba pigilan yung bibig maingay? Kaya ngayon, pagdisiplina ng mga magulang, pag nalaman na pinalo ang kanilang mga anak, nire-report. Nga eh. Sabi ng salita ng Aba, ang sinong naglalayo ng pamalo, para na rin silang nagbubukas mismo ng pintuan sa impyerno. Kasi yung obligasyon kasi ng magulang ang disiplina. Ang teacher ay magtuturo lang. Kaya dapat, bago pa pumasok ang bata sa school, na-disiplina ng magulang. Diba? Kaso, pati mga magulang Nga sinabihan eh. na rin na huwag paluin ang mga anak nila. Ang hirap, di ba? Pero may mga magulang na ay paluin mo kung kailangan. Kasi alam na magulang kung gaano ka ugali ng anak niya. Oo. Ang batang hindi Ano? nakatikim ng pamalo, nagiging palalo. Kaya nga Diba? mga kapatid, Kailangan paluin mo ayon sa nararapat. Hanggang 2 warning lang. kaya Pangatlo, Oo. palo yan. sa ibang bansa bawal. Kaya nga mga kapatid, 'di ba? Sa ibang bansa or sa western countries, sinway nila 'yan. Samantalang Lahat ng nakalagay pala pagsuway. sa walang kaalatan. Puro pagbaliktad ang ginawa nila. Mantakin mo pagka sinabihan mo o pinarusahan mo yung anak mo sa ibang bansa, ikaw ang ikukulong nila. Yung kapatid ko doon sa Australia, yun. Lahat Pagka naman sis ng umiiyak ka, kabaligtaran, yun ang ginagawa nila eh. Kumbaga, mm, opposite, very opposite dito sa mga kautusan at mga katuruan ng Inverted. kalahayam. Kaya kung ano ang kautusan sa na inutos ng kalahayam sa atin, sa kanila binabaliktad nila yun. Tapos ito namang ating mga magagaling na politiko, inadapt naman nila yon. Lalo na itong si Pangilinan. Inadapt naman niya yung Western culture. Kaya bawal nang magdisiplina ang mga magulang sa mga bata. Biruin mo, hindi mo lang pakainin ng isang beses child abuse na daw yun. Mhm. Di Paano ba? pag Kahit dowa? na kahit na sampalin mo lang daw yung anak mo kapag nagsumbong sa barangay, child abuse na rin yun. Yan na daw ngayon ang batas. Kaya Kasi nga, yung pamangkin ko, graduating ngayon sa ano ba yan? Kurso niya, nasa DSWD sila ngayon. Yan ang sinasabi niya, nahirapan kaya siya. mahirap yan kasi kami, lalo na nung ako ay nasa barangay. Siyempre, sa akin nagrereklamo ang mga magulang. So, paano naman daw nila madidisiplina yung anak nila kung sa simpleng pagdidisiplina lang nila ay kakasuhan pa sila. Mm-mm. So, lagi kong ipinapayo sa kanila na basahin itong Aklat ng Karunungan. At binabasa ko sa kanila yan habang sila ay, kumbaga, ito ang ginagamit ko sa counseling. Dinadaan ko sa counseling ang mga magulang. Kasi napakalaki din ng pagkukulang ng mga magulang kung sila mismo ay hindi nila alam ang pamamaraan yung tamang pamamaraan ng pagdidisiplina.
Paano yun? Kumukontra yung sa batas. Paano yan? O, Anong susundin nila? Ang ginagawa ko kasi sa kanila, ilalatag ko yung batas. Batas ng ah, Tao. ng tao. At ilalatag ko din sa kanila ang batas ng alahayam. Sila ngayon itong magdidesisyon kung ano ang kanilang susundin. Sabi ko, alin ba ang mas madaling sundin? Ang batas ng tao o ang batas ng alahayam? Kaya sabi nila, umiiyak sa akin yung mga magulang. Ang sabi, kung ito ang ipapatupad natin, ang batas ng alahayam, ay tiyak na hindi tayo magkakaproblema sa batas ng tao. Kaya diyan, malaki ang pagpapasalamat nila na sa pamamagitan nitong aklat ng karunungan ay nabubuksan ang kanilang pangunawa Buti na lang kayo patungkol yung sa disiplina. nasa counseling. Oo. Buti hindi kayo nagtalo nung kapitan, no? Ay, Barangay hindi. Captain. Actually, alam mo ang ginawa ng kapitan? Pati mga mag-asawang naghihiwalay, pinapupunta sa akin. Yung trabaho ng lupon, Oo. sa akin na Opo. pinapupunta. Mhm. Mm. Ang dami, alam mo, Napakamapangyarihan talaga. nung nasa barangay ako, ang daming mga maghihiwalay na nagre-reconcile. Umuuwi silang masaya. Kahit na Mhm. pupunta sila doon, magrereklamo at magkakaroon na sila ng kasunduan ng paghihiwalay. Pero pagkatapos na ipaliwanag ko sa kanila at inilalatag ko yung batas ng tao at ang batas ng alahayam, nagpapasalamat sila ng malaki. So, Paano yung napakalaking, binabanggit sis? Alahayam? Alahayam o yun, paano siyempre, yung nung wala pa ako dito sa Operians, hmm, DIOS pa ang ginagamit ko. ah, Oh. okay. Nung Pero time pala na nasa pa nauunawaan kayo. nila. Kaya Hmm. napakalaking tulong din sa akin na ginamit ko itong aklat ng karunungan. Hmm. Opo. At natuto din sila na magbasa ng aklat ng karunungan. Kasi sabi ko, ito ay sinulat upang maging gabay natin kung paano natin palalakihin ang ating mga anak. Kung paano natin sila tuturuan ng tama. Kasi kung masunod nyo lang ito na batas ng alahayam ay hindi niya kayo magkakaproblema sa batas ng tao. Kaya sabi ko, hindi naman masama ang pamalo. Kasi yun, itinuturo yan dito sa sa aklat ng karunungan. Yung Kaya ako tamang namamalo talaga ako. pagdidisiplina. Kasi kung ilalayo mo ang pamalo sa bata, lalaki siyang Hmm. palalo. Opo, opo. Pero Kaya, depende sa parte depende ng sa katawan. pagdidisiplina. Kaya nga At itinuturo saka, ko sa kanila, paano oo. yung papaluin ng bata? Hindi ba dapat kakausapin mo muna at ipapaunawa mo kung bakit kailangan siyang paluin? Oo, kung anong kasalanan niya. Ano bang kasalanan Tama po niya yan. na kailangan siyang paluin? At Opo. tatandaan niya yung pagkakamali niya na yon na napalo siya. Kaya tingnan mo Opo. kung ano maging reaksyon ng mga bata pag pinalo mo. Makita niya pa lang yung pamalo, umiiyak na, tatahimik na siya, nagsusori na. Kasi naitanim na sa kanyang isipan na mali ang kanyang ginawa. Na kapag mali ang kanyang ginawa ay may pamalo. Kagaya Pero, din ng alahayam sa Opo. atin, di ba? Pag mali tayo, nararamdaman din natin ang pagpalo ng alahayam. hmm. Opo, Pero tama meron ding po mga yan. magulang na kung saan-saang parte na lang ng katawan ng bata, Yes. hinahampas. Kaya nga, Yan po. Diba? tinuturo ko sa kanila, paano ba dapat paluin ng bata? Saang parte ba ng Saan? katawan? Kaya sabi ko sa kanila, kung pinalo niyo ang mga anak niyo at dadalhin niyo dito na bugbog sarado, pati sa mukha, sa mata, ay talagang ipakukulong ko kayo. Kasi talagang sumusobra na sila. Makin mo pati sa mukha, sa mata,
sa Sa ulo, ulo, sa oo, likod, sa likod, lahat namamaga. Ito pati mga sabi ko, ang binti. talagang tunay na child abuse. Mm. Yung mapaduguan na. Oo, May Oo, ganun eh. hihina ang confidence ng bata kapag gano'n. oo, totoo yun. Mawawalan siya ng ganang parang ano, yung yung drive niya mawawala. Kasi pakiramdam niya ano eh, basta pakiramdam niya maliit siya. Hmm. At Basta magkakaroon siya yung ng laban sa magulang. Hatred. Oo. labas ng mm. Kaya mahirap yung ganyan, yung Eh, child abuse. kadalasan ng tinuturo ko sa kanila, kung may ginawa ang bata na mali, paluin mo yung kamay. Di ba? Tama po sa school ganyan eh, yung ruler na ba? Oo, Yung yung ruler ruler. di Talagang ba? Di ba po? nakailang ruler ako na Hmm. nagkaputol-putol. Ako, Opo, hanger. ganyan po. Yung hanger, yung ruler, yan. Yung ano, yung Yung balon, ano to? cordon ng Yung plants, balon yung stick. cordon, yung cordon ng plancha. Ay, hindi Ay, yun. nako, Masakit sakit yun. nun. Yung belt. Naranasan ko yun eh. Ah, nanay ko, alayo pa lang na nanay ko, may hawak-hawak na siya ng cordon ng plancha. Ay, nako, hindi lang Sa Hinihintay niya na amin. ako. pero ako hindi Sa yan ang amin. dinaanan ko eh. As in talagang pamalo. Yung yung ratan, Sa amin yan yan, ang ratan pamalo at sa amin. Hagupit saka yung talaga. sanga. Tsaka yung sanga ng bayabas, ang sakit nun. Hmm. Uway, ratan yan. Yung Oh. uway, yung ratan, yun ang ginagawang hagupit. As in talagang hahagupitin ka na bakat sa ano mo, sa Oh, katawan mo bakat yan. talaga. Bumabakat Parang talaga. cordon ng plancha rin pala yun. Hmm. Yan ang Titibay nun. dinaanan kong disiplina sa aking mga lolo at lola. Dahil doon ako lumaki. Opo, Bakit Grabe. pasaway ba? Pasaway ka ba? Pasaway ba kayo? Hindi, ang pasaway ko lang naman noon, yung mahilig kasi akong mangaso, Mm. manghuli ng mga ibon. So late ako nakakauwi. Kaya Kami yun, naman kapag 6 yung o'clock, oras. wala ka pa sa bahay, sigurado. Yung oras kasi ng pag-uwi. Ano Oo, kasi, Yun. yung curfew. Yung lumagpas ka curfew lang na ng yan 6 sa o'clock magulang yan kapag eh. uwi ng bahay, sigurado may palo ka na. Hindi mo ba pwede sabihin, wala akong oras yan eh. Pwede yun. Oo. Hindi, alam Hindi. nila, Wala sis. akong cellphone. Grabe. Alam nila, Alam kasi nila ang oras. pag Kasi kumakalimbang na pag alas 6 eh. Oo, may Mm. kalembang na ng simbahan. Alas Oo. 6. Oo. Yung Kaya tinawag dapat, ng manok. dapat nga pag bago mag alas bago 4, magdilim, nakauwi ka na. bago Yan magdilim yung sa dapat oras yan eh. nakauwi ka na. Nakauwi ka na. Oo. Ganun kasi na kami rin nung araw. Grabe May din. oras ang tanghali, natutulog. Ngayon wala na. Oo. Naku, sarap-sarap matulog. Nung bata Oo, ka, ayaw mo, no? dati, Pero pag dati tanda mo, naku, sarap. dati uutusan ka pa tutulugin. Mm. Tutulog-tulugan ka na lang, Ayaw. parang merienda. Alas, alas 12, tutulog ka na. Gising mo alas 3, merienda. Oh, okay, alas 2. So yan, merienda Kaya na. lang kasi nung panahon, nung kami mga bata, ang Wala kaming pinapatulog merienda. namin, yung mga magulang namin, ang pinapatulog namin, pag tulog na sila, yun, takas na kami. Pare-parehas lang pala. Aray ko. Kapag sila natulog, natakas na kami. Meron din panahon sa amin dati na pinatutulog kami. Alam niyo bang hindi kami makatulog? Katawa kami ng katawa. Grabe yung tawa na namin na. Alam mo yung ayaw mong ilabas yung boses ninyo, pero lalabas talaga. Ayun, magkagalit. Aywan ko ba? Magtinginan lang kami mga kapatid ko noon. Aywan ko ba yung tawa namin talaga na tawa talaga. Sarap talaga tumawa na hindi talaga namin Pag ma-hold pinipigilan yung mo, mga lalo boses ka namin. matatawa, no? Ayun, ganun. Oh, may time ganun. Tapos hahabulin Aray pa ako ko. ng lolo ko. Ay, hindi naman siya marunong umakyat ng puno. Aakyat ako sa puno.
Hanggang sa hindi na ako makababa kasi binabantayan ako. Kaya May yun, mga nakita niya experience ako natin, no? minsan, nakadapa ako sa palapa ng niyog, tulog na. Takot na takot sila baka daw ako mahulog kasi Ang nakadapa galing ako nyo sa naman palapa ng nakakatulog niyog. kayo doon. Mhm. Oo, nakatulog na ako doon sa palapa ng niyog. Kadapa. Ang lamig dun ah. Hmm. Grabe, tayog nun, ah. Oo. Eh, sa sobrang takot ko ba naman sa sa hagupit? Kasi bumabaka talaga yun sa katawan. Yun lang. Buti noon, malaya silang disiplinahin ang mga anak. Ngayon, aywan ko na lang. Mga tatapang pa yung mga anak, no? Ay, sinabi mo pa. Pag pinagsabihan Wala mo pa, respeto sa sasagutin ka matanda. pa. Hmm. Sasabihin, oh, ayan, naka-unli ka na naman. Para silang plaka. Oo. Ay, Sasabihin grabe. pa, ay, naku, May, record mo na lang yan. Paulit-ulit na lang. Ay, nako. Oh, itong Itong 16. sige. Go. Ayan, Shin. 16. Hindi po, sa Sumpain ang taas. nagpapahirap sa maralita Oo. para sa sariling yaman. Gayon din ang Oo. mga pumapayag, masasamang gawa ay pinababayaan. O Mm. sinusumpa ang mga nagpapahirap sa maralita, pati yung Ayun. mga pumapayag, Pumapayag. mga Yung mga kasabwat. yung mga kasabwat. Mm. Ano na yan eh, sistema na eh, no? Ako, nakaugat na yan sa sistema ng Sindikato na ating yan eh. gobyerno. Pero Oo, nakalagay yung grabe talaga. sumpain. Sumpain, Oo. eh. Hmm. Yes, Mga sumpa. mata pobre. Oo. Opo, Yan, mapagpalang gabi po. pagpalang Pagpalang gabi. gabi, kapatid. Pasensya na po, Ah, na-late ako. Nang okay uwi lang Okay po. lang. Okay lang. Itong Yan. katumpong katuruan ng matuwid. Sige, yung katuruan una nababasa na. Ano pong masasabi niyo Ang dito? iyong mga aral, ang iyong puso ay buksan. Turo na may katuyan. Ako, yan nga ang mga aral eh. May isi-share ka, mag-share ka, Tatanim. ayaw nga tanggapin. Oo. Pride talaga ng tao, ano? Kailangan na sa authority, kung kanino galing, ano? Mm. Pasensyahan Kailangan po, yung wala yung mensahero, no? kailangan yung brand na gusto nila, yun ang Oo. Oo. Kaya Sarap-sarap lang, na di pakinggan ba, nila. ang mensahero nga, ibang brand. ang Pag ibang mensahero brand nga yung kinutya nagsasabi, wala. Oo. Oo. Di ba ang mensahero nga, galing na sa alahayam sinabi niya, kinukutya pa. How much more tayo? Expected mo na yon na may mga tatanggi. No? Kaya yung mga, lang, yung may mga worthy lang ang talaga, yung mga marunong na ang makikinig. No? So, Aya-aya dapat yan. Sa puso, kung ito ay iingatan. oo. Ayaw nga nila tanggapin, iingatan pa. Tatanim sa isipan at huwag itong kalilimutan. Ayan ay para doon sa mga tumanggap at Oo. sumusunod. Sinasabi ko ito sa iyo upang siyahaw ang iyong panaligan. Verse 19. Maging iyong gabay sa araw at gabi itong mga katuruan. Kaya nga sis, ito yung sinasabi ko doon sa mga kina-counseling ko. Na kung ang mga aral na ito ay kanilang panghahawakan, na buksan ang puso nila, makinig sa mga itinuturo na may katuwiran. So ito yung ang dapat itanim sa isipan at huwag kalilimutan. Kasi kung ang mga aral na ito ang ilalagay nila sa isipan nila, hindi sila magkakamali at wala silang magiging violation sa gobyerno. Sa batas ng tao. Ano? Oo.
Okay, katuruan 2. Okay, katuruan 2. Pangalawa, huwag mong apihin o samantalahan ang mga mahihirap sa bayan, at huwag mong ipagkait sa dukha ang katarungan sa hukuman. Sapagkat si Yahawa ang magtatanggol sa kanilang kaso, at siya ang maghihiganti sa mga nang-aabuso. Okay, anong masasabi niyo? Pagsamantalahan, o huwag mong apihin o samantalahin, pagsamantalahan. Pagsamantalahan. Pagsamantala. Huwag mong Huwag apihin mong o apihin. pagsamantalahan yata ito. Ang mga Oo. mahihirap sa bayan. At huwag mong ipagkait sa dukha ang katarungan sa hukuman. Diba na yan, no? Sapagkat si Yahawa magtatanggol sa kanilang kaso. Pag inapi mo sila, si Yahawa ang iyong kalaban, no? Mm. At siya ang Siguro maghihiganti sis, sa mga nang-aabuso. kahit hindi kasama sa mga nasa loob ng ng covenant, lahat naman sila pinangangalagaan ng alahayam, 'di ba? Lahat naman ng tao ay pinangangalagaan ng alahayam. Oo. Sa kanyang kalooban. Basta nasa ilan, Parang mahirap na nga, pinapahirapan mo pa. Parang yung pagkuha ng ayuda. Pwede mang bahay-bahay yun eh. Papilahin mo pa ng napakahaba. Oo. Tapos Lalo na po nakabilad yung pa sa Power init. tripping yun eh. Opo, lalo na po yung mga senior, di ba? Kakaawa. Lalo na May ngayon napakainit. May namatay nga eh. Nga po yan, may Na namatay. senior. Viral yun Opo. Nung kailan yun na buwan, Last may week? ayuda. Last week po yun, no? Sa mga driver, ganyan. Tama, Opo, driver. driver siya, jeepney driver. Wawa naman. Senior na. Magkano lang naman yun, no? Yung kalusugan nila. Paano kasi, tawag nito, hindi ginagampanan yung trabaho, samantalang napakaraming empleyado ng, Yeah, ano ba yung diba? lumabas na lang sila? Kung service naman ang pinag-uusapan. Work from home pa naman yung iba. Sila na mag-reach out. Napakarami Dapat social ganun. worker, napakarami. As in, Bakit napakarami. kapag ka-eleksyon, sila ang nagre-reach out sa tao. Yes. Pero pagkatapos Tama. ng eleksyon, na sana ibabalik din nila sa tao yung kapakinabangan ng mga tao, pinapahirapan Wala nila na. ng gusto. Grabe. Talagang Tapos, So, ang sa kanila ay papipilahin. hindi serbisyo, kundi dapat Benepisyo. itinatanim sa isipan ng tao na utang na loob nyo ito sa amin. Mandilig Kaya nga mo, buhod kaya tao para makatanggap, no? Pinapipila Salamat. nila yung mga tao sa maiinit na lugar. Kaya naranasan ko Galing sa yan. tax natin. Nahimatay na ako dyan sa Diba? pilahan nung pandemic. Kasi lahat kami pinapila sa initan. Ang dami naman sanang lugar na pwede doon. Oo. Tsaka Wala. mababait talaga tayo. Mantakin nyo gawin mo yan sa Thailand, sa Indonesia, Oo. yan, sa Malaysia. Oo, lalo na sa Thailand, Indonesia, gawin mo yan. Ay, naku, mapupugutan ka ng ulo doon. Oh, kaya nga, ang mga politiko doon takot eh. Dito hindi eh. Iba dito eh. Nakikita na natin lahat-lahat, wala pa rin. Ay, nako. Wala. Money talks eh. Wala lang. Kung sino Kaya naman kasi yung mga mareklamo, sila yung binibigyan ng pera para tumahimik.
Tsaka palakasan system sis, yung palakasan Ayun din. talaga. Oo. Hanggang ano. Pag may kapit ka, panalo ka. Mm-mm. So, katuruan number 3. Huwag kang makipagkaibigan sa taong mainitin ang ulo o sa mga padalos-dalos ang emosyon at nakikipagtalo. Baka matutunan mo ang kanilang mga daan at ikaw ay mapasama sa kanilang kapahamakan. Mm-mm. O yung medyo ang dami kong ganitong ano, yung lagi kang ano, you're walking on eggshells, yung patipto, kasi di mo alam kung ano yung magiging mood niya for that day. Bawat sasabihin, titingnan mo muna yung mood niya, baka biglang magalit o ano. Pero ay, nako ngayon, kahit ano pa, parang ah, ngayong hindi ko na sinakasama, parang may freedom, parang ano, I'm free. Hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan Meron na namang pang, 'di ba? sirang Yung bawat kanin. ano sasabihin mo, titimbangin mo. Ayun, pag medyo mainitin ang ulo, ma-offend mo eh. Yung padalos-dalos ng emosyon at nakikipagtalo kahit sa public, hirap yung ganito. Mm. Masyado ba pag mataas? Oo. Meron At kaming saka, kapitbahay na ganyan eh. Kailangan Dapat laging mauna muna kalmado. sila na batiin ka. Kasi pag ikaw ang naunang batiin siya, baka mapahamak ka, mapasama ka pa. Kaibang uri. Oo. kunwari, hindi ba lang nakikita, no? Oo. Ay, Papansin. naku. Pag siya ang unang bumati, yun, babatiin ko din. Maganda Ibig yung mood sabihin, niya. walang ano yun, walang sumpong. Mm. Pero kapag Aray ikaw ko. ang naunang bumati sa kanya at inisnab ka, sigurado may sumpong yan. Kung ano. Idadamay ka pa sa sumpong niya. Oo. Ay, nalang. Mm-mm. Okay, stable ang emosyon, ano? Katuruan. 4, kung wala kang kakayahang magbayad ng utang, huwag mong isanla sa ibang iyong pangalan. Baka habang ikaw ay natutulog, kunin sa iyo pati ang iyong higaan. Kumbaga ito, pag-vouch, pagkoko-maker, kumbaga pag guarantor. Oo, guarantor, yung Huwag pangalan mo mong ang isanla sa isasanla mo. ibang iyong pangalan. Kasi kung ikaw nga wala kang kakayahan, tapos mag-guarantor ka pa. Nako, baka pag hindi makabayad yung may utang, ikaw Papahamak ka. oo, pati higaan mo. So, wag ka na mag-guarantor. Yung pinaiiwas sa atin, di ba? Mm. Or kung mag-guarantor ka, may kukunin ka dapat na gamit niya. Mas Diba? safe huwag na lang sis. Oo. Bigay mo yung cellphone mo, bigay mo yung... Naalala ko noon, may nagsanla. Kinausap, dahil kakilala ng kapatid ko, sanla sa akin, gold watch. 150 lang, dahil kailangan. Di ako naman, wala kita ako yung 50 pesos lang sa bilao sa bangkita. Tumubo pa na ng nagdoble, no? Hindi na tinubos. Grabe. Okay, katuruan 5. Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito ay inilagay doon ng ating mga ninuno o yung mga tawag doon, mga muog at Mga mohon. Muhon. muhon. Yun. Ginagawa mohon. yan ng mga land grabber, nililipat yung muhon. Oo. Ng ilang ektarya, ilang milya ang layo, no? Yan, mga ninuno ang nagtayo niyan. Kasi lalo na ang mga Israelita, di ba? Meron na talaga silang lupain na ibinagkaloob sa kanila. O katuruan 6, ang taong bihasa at mahusay magtrabaho ay maglilingkod sa mga hari at hindi lamang sa karaniwang tao. Yung mga expert, no, saka mga skillful, maglilingkod sa mga hari at hindi lamang sa karaniwang tao. Yung meron kayong iba pa reaction?
Understandable naman yan, no? Oh, so ano, Ay. one chapter Meron pa lang ba tayong tayo? pwede pa yung Minutes. Kailan po? maaga-aga pa na. Kabanata Okay. 23. Sinong nag-ano? May echo. Nag-echo. Magkalapit sila siguro. Kabanata Oo. 23. Okay. Katuruan 7. Kapag ikaw ay inanyayahan ng isang pinuno sa hapag at tanggapin lamang ang inihain sa iyong harap, huwag mong lanasain ang pagkain ng hari, ni abutin ang anumang nasa kanyang pinggan na pinili. Baka sa iyong pagnanasa, isang patalim sa iyong lalamunan ang bumaba. Katuruan 8. Huwag mong pagurin ang sarili sa paghabol sa kayamanan, ni umasa sa sariling lakas at karanungan. Sulyapan mo ang kanilang yaman, parang alikabok na naglalaho sa isang saglit. Madaling nawawalis ng hangin sa isang ihip. Ang ganda nito ah. Katuruan 9. Huwag kang makikikain sa taong may hinanakit na lihim, ni pagnasaan ang kanyang mga masasarap na pagkain. Sa labi ay may paanyaya, kumain ka at uminom. Ngunit sa puso niya ay may itinatagong panunumbat sa kain iyon. Baka sumakit yung tiyan natin dun ah. Ang kaunting iyong ikinain ay isusuka mo rin, at ang iyong mga papuri ay mauuwit sa piglat, sapagkat siya ay palaging nagbibilang sa halaga ng kanyang hain. Katuruan 10. Huwag kang makipagtalo sa mangmang, sapagkat ang iyong mga payo ay gagawin niya lang katatawanan. Katuroan 11. Huwag mong galawin ang sinaunang hangganan, ni agawin ang bukirin ng mga ulila at walang kapag-anakan, sapagkat ang kanilang tagapagtanggol ay ang makapangyarihan. Ang mga usapin laban sa iyo ay kanyang ipaglalaban. Katuroan 12. Buksan mo ang puso sa karunungan, at ang matuwid na mga aral at payo ay iyong pakinggan. Katuroan 13. Huwag mong ipagkait ang disiplina sa bata. Kapag pinalo mo siya ng tamang pamalo, hindi siya magiging palalo. Sa halip, inilalayo mo siya mula sa kapahamakan at inililigtas sa tiyak na kamatayan. Katuroan 14. Kapag ang iyong lakad ay matuwid, aking anak, ang aking puso ay mapupuno ng galak. Sa tuwing ang iyong labi ay magbubulalas ng katwiran, ang aking kaluluwa ay magdiriwang sa kagalakan. Katuruan 15. Ang mga makasalanan at palalo ay huwag mong kainggitan. Sa halip, maging masigasig sa pagsunod kay Yahawa at sa tipan. Sapagkat tiyak, ang naghihintay sa iyo ay magandang kinabukasan, at isang buhay na masagana at puspos ng kabutihan. Katuruan 16. Makinig ka, aking anak, at magpakatalino. Piliin ang daang matuwid, at ito ay itanim sa iyong puso. Huwag makisama sa mga lasenggo,
ni maging matakaw sa karne at pagkain ng mga lango. Sapagkat ang lasenggo at matakaw ay hahantong sa kahirapan, ang kanilang bisyo ay magdadala ng kahihiyan. Katuruan 17. Pakinggan mo at sundin ng iyong mga magulang na umaruga sa iyo nung bata ka, at huwag silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Bilhin mo ang karunungan at pangunawa, ang kaalaman at matalinong payo, at huwag mo itong iwawala. Ang ina ng matuwid na anak, kagalakan ay lubos. Ang ama ng marunong na anak, sa ligaya ay puspos. Parangalan mo ang iyong mga magulang, at ang ina na nagluwal sa iyo ay magdiriwang. Katuruan 18. Anak ko, ikiling mo ang iyong tainga sa aking mga salita, at hayaang magalak sa aking mga daan ang iyong mga mata. Lumayo ka sa babaeng mapangalunya, sapagkat siya ay patibong at taksil na asawa. Siya ay tulad ng tulisan na nag-aabang ng biktima. Pinararami ang maaakit niya na magtataksil at magdurusa. Katuruan 19. Sino ang may mga reklamo? Sino ang may hinagpis? Sino ang may pighati at alitan? Sino ang may sugat na walang dahilan at matang mapula sa kalasingan? Sila yaong nagpapakalango sa alak at hindi na mapalayo sa inuming masasarap. Huwag mong titigan ang kislap ng alak sa tasa, kahit anong kinis at sarap nito sa iyong panlasa. Lumayo sa mga kakaibang sangkap na gamot na nagpapabago ng diwa at pagkalimot. Sapagkat sa huli, ito ay kakagat na parang ahas at maglalabas ng lason tulad ng mga ulupong. Makakakita ka ng mga kakaibang pangitain at kung ano-ano ang iyong sasabihin. Ikaw ay tila lumulutang sa laot o waring lumilipad sa ulap na tangay ng hangin. At sasabihin mo, ako ay sinaktan, ngunit wala akong pakiramdam. Ako ay binugbog, ngunit hindi ako sugatan. Gisingin niyo ako, gusto ko pang matamaan. Yada. Yada. Grabe na to ah. Yada. Yada. Yung nararamdaman ng under ng Yung resulta ng illegal alak. drugs. Saka yung mga chemical na Grabe, no? drugs. Talagang mga lasenggo, no? Pero totoo ba yun na talagang kapag lasing, wala nang pakiramdam? Hindi, Hindi yun? raw yan Baka, totoo. ibang chemical yun eh. Isasabi ng mga drugs eh. Mga drugs na Mateo, balikan mo. Para mga drugs na to. Ito yung 32. Lumayo sa mga kakaibang sangkap na gamot. Tampak na gamot. Oo. Oo, na nagpapabago ng diwa at pagkalimot. Sapagkat sa huli, ito ay kakagat na parang ahas at maglalabas ng lason tulad ng mga ulupong. Tamang-tama yan sa mga yung mga drugs at lalo Drug na yung addict. mga yung mga aphrodisiac na hinahalo sa inumin. Grabe ang epekto nun. Mas gusto pa niya ulit na masaktan. Oo, grabe Addictive eh. Mga addict talaga, wala na silang wala nang takot. Katinuan, wala na. Oo, nawawala sa katinuan. Ito yung katuruan 7. Ito, kapag ikaw ay inanyayahan isa pinuno sapag,
tanggapin lamang ang inihain sa iyong harap. Huwag ka nang manghihingi pa ng iba. Baka magalit yung ano yun eh. Patalim sa iyong lalamunan bumaba. Parang inaagawan mo siya. Paano O kung ano sis, maghahangad ka yung pa. pagkain doon? Yung pagkain doon, di naman pwede sa atin. Oo. At saka, yung ibig sabihin ito, Hindi, joke. naghahangad ka ng mas higit pa Hindi, dun hindi. sa inihain, no? Biro lang yan. Oo. Oo. Kahit hainan ka naman kung bawal naman sa atin, di ka kakain. Hindi to Oo nga literal, po. sis. Hindi naman Sa to literal bagay, eh. oo. May mga halimbawa, binigyan ka ng ano, tapos naghangad ka pa ng masigit doon. Opo, opo, Ano, opo. O hindi lang naman sa hinangad mo pa yung pagkain. sarili niyang pagkain, hindi Oo. sarili niyang gamit, naghangad ka pa ng mas, gusto pa higitan, no? Makontento Tapos, ka kung ano ang inihain para sa'yo. oo, Oo. Parang yung ibigay. kasabihan sa atin sa tahanan, kung ano yun ang nakahain sa pagkainan, yun ang kainin. Oo. Oo. Huwag na Hindi naman may maghahanap pa ng wala iba. doon. Oo. Oh, sa katuruan Meron dyan. 8, sino Oo. bibigay ng ano? Si Sis Maria, may ano dito sa katuruan 8. Hmm. Hindi ata, ako ito ata eh. Huwag mong pagurin ang sarili sa paghabol sa kayamanan. Hindi umasa sa sariling lakas at Mas karunungan. fitted sa'yo. Oo nga. Opo, Nahabol mo ito ba, na nga bro? yun. Ito Nahabol na nga mo? yung mga Nag-aabol ka pa na-realize ba? ko. Japan mo ang kanilang yaman parang alikabok na naglalaho sa isang saglit. Madaling mawawalis ng hangin. Madaling mawawalis ng hangin sa isang ihip. Isang ihip. Oo. Ikaw atay alam ko ikaw yung nahabol, bro eh. Hindi. Ha? Bigyan mo Ikaw ang na. Huwag hinahabol ka na pakipot. Huwag ka na magpakipot, no? Hindi. Hindi kasi ano sa kingdom, para sa kingdom yun. Wag na lang. Ganon. Hindi naman para sa kanila yun eh. Hayaan mo Kaya lumapit pinalik ko na sa'yo. lang. Huwag mo habulin. Hindi, hindi, Pag hindi para lumapit. sa'yo yun, di ba? May nakaata doon at hindi sila yon at hindi rin ako. May nakaatang magbubukas noon, hindi sila. Okay. Basta ano lang, relax lang. Hindi dapat ano, yung Hmm. masyadong ano, no? Overkill na pagkahabol, no? Opo, ako. Hindi, kaya hindi talaga kailangan habulin eh. Kailangan Oo. mag-rebuild muna eh. Kailangan talaga mag-rebuild muna. At saka Hindi mag-practice pwede. sa ano, magpalit ng rubber shoes, ano, di ba? Pagtakbo, no? Kaya stamina. Meron dito eh. Yung tungkol sa lupa. Nako, wala kang kasalanan. Alin? Oo. Yung may lipat ng ano, Ma- ito. Yung katuruan mamaya. siyam. Yung ano, yung mga nag-aalok. Ito. Hmm. Ako kasi, sis, ano dito eh, ako yung mas naglalabas eh. Hindi ako nakikikain. Yung kagaya sa ano, sa work, ako yung mas, kakain tayo. Yung hindi mo maiwasan kasi ano mo Masama na loob yun mo? eh, kaugali mo Hindi, na, di pero hindi ba? masama yung loob ko ah. Hindi Kasi, nakalagay dyan, oh. oo, ano naman to, merong, kunyari, may binigay yung employer mismo, nag, may celebration. Alam nyo ba, yung pinaka namamahala doon sa pagkain namin, pinatitipid-tipid kami, pero may budget.
Ang sakit, 'di ba? Kaya minsan parang hindi ko malunok. Siguro gusto niya yung ano, yung sukli. Ano. Hmm, Hindi, saka may ano may ganyan parang ano, hindi ka sanay nang bino-blow out ka. Yung sanay ka ikaw yung blow out. Pero may another form of ano din niya. Minsan, yung hindi ka makapag, a form of pride din yun. Hindi ka marunong tumanggap. Kung ba parang mm. ano, yung hindi ka ma-outdo. Pag niregaluhan ka, gagantihan mo ng mas ano pa. Sabi ko, hindi na wala yung essence of ano, ganyan din ako. Pag meron akong friend naman na ganyan, nawawala yung essence Pataasan of ng giving pride. kung kailangan mo laging ano, tumbasan, lagi kang gaganti. Sabi ko, ano ba yan? Parang Ay ano, parang hindi mo, nawawala parang yung essence ano, of giving. Kasi parang pride na rin, minsan. Or, isip mo nakita na, ko ito o nung naisip mo ano na kasi parang, 'di ba, parang beholden may ka. ito bawal sa atin mga monita, monito. Ang Oo. ginawa, 'di ba parang yung viral na may gifts kayo para sa isa't isa. Parang kung Oo. ilan kayo, ayun din yung dala niya, parang Oo. gano'n. Parang fair, Oo, no? oo, Pare-pareho. oo, parang hindi siya nagpapadaig sa iba. Nakita ko yun, eh. Oo, uso yung pag ano, Christmas kasi masyadong marami. Pero, halimbawa, Oo, yung may nag-ano sa'yo, parang hindi mo matanggap, kailangan nagbigay ka din, which is, oo. di ba, parang, Oo, gano'n ang ah, kondisyon para, "Ay ano, sali ka?" Parang gano'n. Kung hindi ka kasali wala kang parang matatanggap sa'kin, beholden ka parang na, ano, gano'n. Pero ang maganda lang do'n, walang amount, walang kung ano yung ibibigay, walang kondisyon na gano'n, basta meron oo. lang. Basta Ayun may, ang ano, basta pinakamaganda. magagamit, kahit at pumura yan, at Yes, tissue paper lang yan, o ano, di oo. ba? Sabon, Oo, brush. kasi May nakita nga ako, parang mabrush pa nga ng banyo. oo. Parang Oo. iniba kasi hindi naman talaga maganda yung monita-monito noon, 'di ba? Kaya Oo. at least mas maganda yung nag-viral na kahit ano, Ayun, kahit na ano ano lang lang, nakasupot, normal ano mo lang yun, no? Di ba? I-throw mo oo, lang sa table, di ba? Ganun yun. mm. Kahit na anong mai-share mo, ayun lang ang kinagandahan. Lahat meron. Mm. Okay. Ito, mahirap nga ito, baka hindi naman sincere yung ano, no? Pagbibigay. Sabi lang na ano, no? Na parang maging beholden ka sa kanya, no? Mm. So, okay. At saka nagbibilang, yun, medyo ano yan. Kaya nga, Oo, oo. yung nagbibilang. Nakaano na ako, mas Sa marami na. ulong sa ulo na, 'di ba noon ganito yung ano mo, ngayon Oo. ito, parang gano'n sabi ko, "Ay, masya-shock ka na lang, eh." Sa Oo. ulo niya pa. Baka may sumbat pa sa'yo yan pag ano, nagkagalit kayo no? Katuruan 10. Ka magpagtaas sa mangmang sapagkat ang iyong mga payo ay gagawin niya lang katatawanan. Walang ano, nonsense talaga. Sayang yung effort mo, mangmang eh. Katuruan 11, huwag mong galawin ang sinaunang hangganan. Niagawan ang bukiri ng mga ulila at walang kamag-anakan. Ito, sapagkat ang kanilang tagapagtanggol ay ang makapangyarihan. Ang mga usapin laban sa iyo ay kanyang ipaglalaban. Kasi yung may pera, kahit ano, inalok sa kanya o may kinukuha agad, pero hindi mo na inaalam kung pwede bang bilhin yun o ariin yun, di ba? Baka mga Hmm, ancestral domain yun. No? parang yung mga ano, Mga, lupain ng mga magsasaka, 'di ba binibili ng oo. mga Awarded mayayaman. na sa kanila yun no? Tapos bibilin mo. Pinipilit pa nilang makuha sa Oo. mataas na halaga para lang Oo. makuha. Eh, siyempre Buti sana mahirap kung mataas yung ang iba, halaga, baka maliit lang na halaga no? Kukunin pa yung nila. iba Hanap, mawawalan pa ng ano, pag-aari hanap dahil buhay. dun. Oo, lapit sa Pagsasakahin. patalim kahit sa ano, sa maliit na halaga lang O 'no? yung iba naman ay tinatakot para ibenta nila. Hmm, No? Pag-ayaw, tinatakot O, pa nila.
Katuroan 12, buksan mo ang puso sa karunungan at ang matuwid na mga aral at payo ay iyong pakinggan. Okay? Ito yung pinag-uusapan kanina, Katuroan 13, huwag mong ipagkait ang disiplina sa bata. Kapag pinalo mo siya ng tamang pamalo, hindi siya magiging palalo. Ayun. Ala. Pag-usapan. Katuroan 14, kapag ang iyong lakad ay matuwid, aking anak, ang aking puso ay mapupuno ng galak. Capital ba yung aking puso? Aking anak kasi small letter. Hindi siguro, small Sino pa rin. nagsasalita dito, sis, di ba? Oo, Kimia baka Pacheco. kaya. So, dapat capital yung aking anak. Dapat malaki. Oo. So, sa tuwi ang iyong labi ay magbubulalas ng katuwiran, ang aking kaluluwa ay magdiriwang sa kagalakan. Yun. Yung bulalas ng katuwiran, yada, ay nagdiriwang sa kagalakan. So, yun lagi natin sabihin, mga matutuwid na bagay, mga katotohanan. Okay, katuruan. Ayan, mapasayan natin ang alayang, ating hari ng mga hari. Tayo mo yung matuwid. Katuruan 15, ang mga makasalanan at palalo ay huwag mong kainggitan. Sa halip, maging masigasig sa pagsunod kay Yahawa at sa tipan. Huwag mong kainggitan yung mga ginagawa nila. Ang bale-baleta kung mag ng basura, sapagkat siya, magandang kinabukasan. Ang basura. Nagde-deliver ng basura. Katuruan 16, Sarap ba pa? huwag makisama sa mga lasenggo, ni maging matakaw sa karne at pagkain ng mga lango. Sapagkat ang lasenggo at matakaw ay hahantong sa kahirapan, at ang kanilang bisyo ay magdadala ng kahihiyan. Totoo, kasi pag naging addict ka, hindi lang sa yung hindi ka na makapag-focus sa hanap buhay, ang laman ng utak mo, yung next fix, di ba? Kailan ka uli makakapagsugal o kailan ka makakainom. Wala na. Wala nang kahihinatnan. Kasi kung ano yung laman ng utak at puso, di ba? Hindi mo na isip kung paano palalaguin ang negosyo mo o next project. Wala. Gusto mo lang next na na bet o next na lagok o next na kung ano ba yung hit-hit, di ba? Okay, mga kapatid, kayo? May mga reaction pa kayo? Hintay ko yung sa lupa. Okay. Katuruan 17. Okay, pakinggan mo at sundin ang iyong mga magulang na umaruga sa iyo nung bata ka at huwag silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Ito ang nagustuhan ng mga foreigners sa atin kasi mataas ang natin sa mga nakatatanda sa atin. Marespeto, di ba? Hindi katulad sa western parang i-discard ka na nila, home for the aged ka na. Bilhin mo. Ibig sabihin, mag-effort ka, oo. Bilhin mo ang karunungan at pangunawa. Ibig sabihin, mag-effort ka o gastusan mo, ang karunungan po, ang kaalaman at matalinong payo at huwag mo itong iwawala. Ito po, libre lang po. Hindi kami kumikita dito sa YouTube. Wala kaming di ba? Wala tayong kaya, wala kayong, ang hinihingi lang namin inyong bukas na isipan at puso at ang konting oras para makinig at magbasa kasama namin. Yun lang po. Yun lang po ipupuhunan ninyo para sa karunungan at pangunawa. Etong katuruan na ito, sis, ang ginagamit ko kapag kabata ang kinakaunseling ko. Oo. Ang ina ng matuwid na anak, kagalakan ay lubos. Ang ama ng marunong na anak, sa ligaya ay puspos. O, di ba na napapasaya ang magulang, Hindi nila kailangan ng regalong,
kailangan nila ay matuwid at marunong na anak. Parangalan mo ang iyong mga Paging magulang masunurin at lang yung bata, kagalakan na yan ng magulang. oo, Opo. Mag-aral nga lang sila ngayon eh. Kasi tayo oo, noon, di may magkusa, ano? gawain. Oo po. Oo, Noon tsaka tayo yung may ano, gawaing bahay, yung may pagkakaroon ng assignment. kusa, yung kusang loob, na hindi mo na Yes. kailangan utusan, yun ang Kasi iba karangalan sa ng magulang. power tripping din ng bata, minsan yun eh. Alam niya yung gagawin niya, hintayin pa niyang utusan siya. Hintayin pa niyang maperwisyo yung magulang sa pag-utos, sa mapagod sa pagmulit. Wait lang, wait lang. Naku, yung wait lang na yan, binan na yan. Pag may nakarinig kayo, wait lang, piso. Pag may nag-complain, piso. Ayan, naku, nakakaipon sila. Family. Mm. Oo, Ayun, nakarinig. yan ngayon sis ang ano ko ang na tinuturo ko dito sa anak ko. Kasi pag inutusan ko, sasabihin, wait lang. Hanggang yung wait na, nakatatlong utos na ako, puro wait lang. Oh, Hanggang may sa Ikaw hindi preparation niya nagagawa. din na yan. hindi niya na nagawa. Kaya Ikaw sabi na ko, rin ang Oo, mas gagawa. mabilis pa, no? Kung ikaw na lang sabi gagawa. ko, hindi pwedeng lagi tayong ganyan. Ngayon, mula ngayon may Mm. penalty na. Pag hindi mo ginawa, dodoblehin ko bukas yan. Ako ganyan eh. May consequence talaga, no? Oo. Eye for an eye, tooth for a tooth. Ano, Okay, katuruan. Okay. Oh, oh. Ano pa? Kasi dapat pala, isang katuruan, bibigyan natin reflection, no? Katuruan 18. Anak ko, ikiling mo ang iyong tainga sa aking mga salita at hayaang magalak sa aking mga daan ang iyong mga mata. At lumayo ka sa babaeng mapangalunya sapagkat siya ay patibong at taksil na asawa. Tawagin mo lang. Yung So ito lahat. pa binata pa lang, dapat ano pala, inaalam mo talaga ugali ng ano, no? Ng niligawan mo. Isa pa, pagkunog mo. Tulad ng tulisan na nag-aabang ng biktima, pinararami ang maakit niya na magtataksil at magdurusa. Kasi nagiging ano namang, lalo na pag ano, sobrang ganda ng babae, parang nagbibilang ng ano, maliligaw, no? Katuroan 11. Sino ang may mga reklamo, sino ang may hinagpis. Natalakay na natin to kanina. Mga kakaibang sakap na gamot, ano? So, marker na tayo dito. Okay. Kayo, meron pa kayong reaction or i-share? Yan na. So, meron tayong musika sis. Medyo, ano, dapat pa talaga maaga tayo nag-umpisa. No? Overtime na lang. Yung ano, every katuruan, ano yun natin, parang hindi na babasahin ulit, no? Reaction na tayo agad. Anong magandang musika sis? Sa talakayan daw po, may finorward si Bro Mari. Ano yun? Ano yung pinorward? Meron ba? Saan lang silangan ata. Tipan ng silangan daw po. Silangan ng tipan. Saan? Saan pinorward? Baka Wala natin sa talakayan. Talakayan. Ay, wala. Sa ano po? Truth? Sa truth. Sa truth po. Sa truth. Opo, salamat. Sa talakayan. Ano ko nandun eh. Wala din sa truth. Wala. Hindi nandun po sa ano, sa talakayan. Forward yun eh. Saan sa talakayan? Wala po. Kanina lang ba? Talakayan. Kanina lang? Hindi, kanina pa. Hindi nga para. Ay, wala. Saan mo na Wala forward? na. Kanina. Dali po ah. Ano yun mo? Hindi ko na lang isa pa forward ko. I-resend mo. Sa talakayan. Dyan na.
Okay na po. Nandiyan na daw po. Tinig ng Silangan. Anong title nito, bro? Tinig ng Silangan. Tinig ng Silangan. Okay. Tama, Tinig ng Silangan. Salamat mga kapatid. Sa susunod po ulit. Bibless you. Salamat po. Salamat. Bless, dalawang. Ito muli. Maraming salamat. Na mahal kong kababayan at mga kapatiran, nawa'y tingin ng aming panawagan. Naging itanim sa iyong puso't isipan, ang banal na diwa ating pangalagaan. Nabuhat na tagapagturo ay nangangalandakan. Ang banal na kasulatan ay kanilang iuirakan. Siya ba'y hawa ay kanilang tinalikuran. Ang haring Yahweh ay kanilang nilapasangan. Sa habang-habang ng mga taong nasamantala ng mga nanliliglang, nagutom na tupay ginawang rakatan. Ang matatagaw na pagod na walang kapusan, kaya mga kasama huwag binigyan ng puwan. Mga tagapagturo at trupetang bulan. Kampayan at masaya ang ating kabataan. Sanila'y nakasalalay, pag-asa ng tawag. Laging tandaan at ipagpag sa isipan. Tinig ng silangan, hinggin at paniwalaan. Batas ng alahayan, saligan ng katotohanan. Ang banal na kasulatan ay kanilang iuirakan. Silba'y hawa ay kanilang kinalikuran. Ang haring Yahweh ay kanilang nilapasangan. Kahapag-habag ang mga taong tanglaw sa kaligtasan, ang banal na kasulatan sa banal na Torah. Matatagpuan ang katotohanan. Yes. Wada.